Narito ang pinakabagong update sa ating minomonitor na bagyong si Marisol. Ang LPA sa silangang bahagi ng ating bansa ay ganap ng bagyo, may kategoryang tropical depression o mahinang bagyo, at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ang LPA sa kanlurang bahagi ng bansa ay nananatili sa karagatan, ngunit may mahinang tsansa na maging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Patuloy na nananalasa si Marisol sa Hilagang Luzon na may lakas ng hanging umaabot sa 55 km per hour at bugso na umaabot sa 90 km per hour. Kumikilos ito pahilaga-kanluran sa bilis na 15 km per hour. Dahil sa bagyong Mirasol, pinaghahanda natin ang ating mga kababayan sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Bukod pa rito, ang LPA na minomonitor natin sa labas ng PAR ay tuluyan ng naging ganap na bagyo, may kategoryang tropical depression, na may lakas ng hanging umaabot sa 45 km per hour at bugso na umaabot sa 55 km per hour. Kumikilos ito pahilaga-kanluran sa bilis na 10 km per hour. Posible itong pumasok sa loob ng PAR mamayang gabi at posibleng umabot sa typhoon category habang papalapit sa ating bansa. Inaasahan na dadaan ito sa Hilagang Luzon, kaya pinaghahanda na natin ang ating mga kababayan dahil inaasahan natin na mas malakas ito kaysa sa bagyong Mirasol bago maglandfall. Kung sakaling makapasok na ito sa PAR, papangalanan itong Nando, ang pang-apat na bagyo na nabuo sa buwan ng Setyembre. Base sa aming pag-outlook, ang bagyo sa labas ng PAR ay dadaan sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, at Isabela. Ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng tuloy-tuloy na hangin at malakas na pag-ulan na umaabot sa 200 mm o higit pa dahil sa inaasahang typhoon category. Kaya sa mga nabanggit na lugar, may panahon pa kayo upang makapaghanda dahil nasa karagatan pa ito. Sakop ng cone of probability nito ang buong Luzon. Dahil sa lakas at tindi ng bagyo, kahit kaming mga nagmo-monitor ay nagulat sa lakas at tindi ng senyales ng pag-develop nito. Inaasahan din natin na palalakasin nito ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa, kaya maging alerto tayo sa maulap na papawirin at malalakas na pag-ulan na dulot nito. Minabuti ng aming team na magbigay ng abiso bago pa man maglandfall ang bagyo upang makapaghanda tayo. Bukod pa sa bagyong Nando, may posible ring kasunod na low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao. Habang papalapit ang bagyong Nando sa bansa, makikita natin ang mga senyales ng pagbuo nito sa silangang bahagi ng Mindanao na posible ring kumilos pahilaga-kanluran at pumasok sa PAR. Base sa Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng PAGASA sa ika-16 hanggang 22 ng Setyembre, makikita natin na habang kumikilos pahilaga-kanluran si Marisol, papasok naman ang bagong bagyo na posibleng tawaging Nando. Makikita rin natin sa kanlurang bahagi ng bansa ang low pressure area na unang minonitor ngunit hindi naging ganap na bagyo. Sa ika-23 hanggang 29 ng Setyembre, may panibagong senaryo na habang nananalasa ang bagyong Nando sa hilagang bahagi ng bansa, may makikita rin tayong pagbuo ulit sa silangang bahagi ng bansa na siyang nakikita natin sa ating pag-outlook na may kasunod ang bagyong Nando. Magbibigay ng babala ang aming team upang makaiwas ang lahat sa malubhang epekto dahil lahat tayo ay apektado ng masamang panahon at mga bagyo. Bukod sa mga nasabing bagyo, mayroon din tayong hanging habagat at easterlies na nagpapalakas ng pagbuo ng mga masamang panahon. Kaya ihanda na po ninyo ang inyong mga pangangailangan sa oras ng kalamidad bago pa man maglandfall o lumapit ang bagyong Nando. Asahan pa rin ang malakas na pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, Ifugao, Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, at Pangasinan. Makakaranas pa rin ang mga nabanggit na lugar ng maulap na papawirin at katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na maaaring magpabaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa. Samantala, sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Quezon Province, Polillo Islands, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Romblon, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Palawan, makakaranas pa rin ng maulap na papawirin na may pagsilip ng araw, ngunit nariyan pa rin ang mga maulap na papawirin na may katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na maaaring magpabaha sa mga mababang lugar.
Sa Visayas, asahan pa rin natin ang kalat-kalat na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, at Siquijor. Maging alerto po sa maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dulot ng paghila ng bagyo sa hanging habagat. Sa silangang bahagi ng Visayas, inaasahan pa rin natin ang pagsilip ng araw na may biglaang maulap na papawirin at pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi, dahil sa pagbugso-bagsong hangin na dala ng bagyong Mirasol na hinihila ang hanging habagat na nanggagaling sa Timog Mindanao. Sa Mindanao, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawirin sa Tawi-Tawi, Sulo, Basilan, Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, at Northern Mindanao dahil sa epekto ng hanging habagat na makakaranas ng maulap na papawirin na may isolated rain at thunderstorm. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan natin ang fair weather, lalo na sa Davao Region at Caraga Region, na sa umaga ay maaliwalas at sa hapon at gabi ay maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa mga thunderstorm. Sa Palawan, asahan natin ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat. Lubos po namin kayong pinaghahanda at pinag-iingat sa mga biglaang malalakas na pagbuhos ng pag-ulan at pagguho ng lupa. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan, ngunit iba yung pag-iingat pa rin lalo na sa Luzon dahil mayroon tayong minomonitor na bagyo na magpapataas ng alon sa ating karagatan dahil sa mga thunderstorm at malakas na hangin. Mapanganib pa rin sa mga mangingisda na may maliliit na sasakyang pandagat sa coastal waters ng Luzon. Sa nalalabing bahagi ng ating karagatan, inaasahan natin na maging banayad ang mga pag-alon. Iyan ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon. Ingat po, mga kababayan.